Ang Shepherd of the Greenfields Christian Fellowship ay nagsimula noong 1986 sa isang maliit na family Bible study sa tahanan ng yumaong kapatid na Jerry Gupit at Yoni Gupit sa Fatima Street, Greenfields 3, Novaliches, Quezon City. Naimbitahan nila Brother Buddy at Sister Inday Lubrido ang mga asawang si Reverend Sertico Rufin at Angelina Rufin sa Gupit Residence upang magministeryo ng salita ng Diyos. Ang minsanang pag-aral ay pinagpasyahan ni Brother Jerry Gupit na maging regular weekly Bible study na layong maaabot ang kanyang pamilya maging ang kanilang mga kapitbahay. Taong 1988, may ilang born-again na kababaihan sa Greenfields 3 ang nakabalita ng tungkol sa Bible study na ito at sila'y nakisapi. Sila ay sina Sister Vangie Madamba, Attorney Diding Reberg, Sister Esther Padilla, Sister Mirna Bryan, Sister Letty Marinas, at Sister Elvira Vergara, kasama ang kanilang mga anak at pamilya. Taon din ito, nagkaroon ng worship service sa pangunguna ni Pastor Exaldo Cabrera, ang unang pastor ng SGCF. At sa taon din ito, napasimulan ang Evangelical Crusades at naging tuloy-tuloy na gawain. Taong 1989, sinimulan ganapin ang worship services sa tahanan ng Lubrido family at dito naging ganap na house church ang pananambahan. August 11, 1989, legal na nairehistro sa SEC ang iglesia sa pangalang Shepherd of the Greenfields Christian Fellowship Incorporated. Taong 1990, pinagpala ang iglesia ng isang worship center sa Socorro Street, Greenfields 3. Sa tulong ng sama-samang donasyon ay naitayo ang maliit na bahay-sambahan. Sa bisa naman ng isang board resolution na nakuha ni Brother Jerry mula sa Greenfields 3 Homeowners Association ay ipagkatiwala sa SGCF ang kapirasong lote na siyang kinatatayuan ng SGCF ngayon. Sa taong ding ito, nagsimula maghanap ng pastor na muli ang iglesia. Si Pastor Al na itinalaga noon ni Pastor Rexaldo Cabrera sa youth ministry ang nag-volunteer sa pastorate. Ngunit nagkaroon ng pagkakahati sa panahon ito. Isang grupo ay pang-umagang gawain at isa naman panghapon. Sa biyaya ng Panginoon ay naingatan ang mga nananatili. Taong 1992 hanggang 1993, sa kawalan muli ng pastor, sina Pastora Liza at Pastora Angel ang naging full-time workers para sa mga kabataan at ang iba pang ministeryo ng iglesia. 1993, sa pagsisikap na din ng mga pastor at leaders sa katauhan ni Pastor Julian Rosales, nag-reunite ang panghapon at pag-umagang gawain at kapwa inabsorb ng mga leaders ang kanilang pastor. Pastor Nilo Sumile sa hapong gawain ay itinalaga sa kabataan at si Pastor Isaias Presbyterio mula sa umagang gawain ay itinalaga bilang head pastor. Hindi nagtagal ang pagsasamang ito at muling umalis ang ilang mga kababaihan at iniwan ang kanilang pastor sa SGCF. Dahil sa di may iwasang problema, nagpa siya ang ilang mga leaders na mag-affiliate sa Freedom in Christ Ministries Incorporated. Taong 1994, nag-pioneer ang iglesia ng daughter church sa Basista, Pangasinan at ito'y nasimulan sa tulong ng mga kabataan ng SGCF sa pamamagitan ng ilang mga krusada na ginanap sa mga parke, palengke, plaza at mismong tahanan ng isang kapatiran, si Sister Laila Mendoza, kung saan nanuluyan din ang mga kabataan ng crusade team. Ang SGCF Pangasinan ay nagpatuloy sa pangunguna ni Pastor Al Adofina at pinagpatuloy naman ni Brother Mario Perez sa ilalim ng SGCF hanggang 2005. Ngunit pagkatapos nito ay kinuha ng Freedom in Christ Ministries at ginawang Fake Me Pangasinan. Taong 1996 hanggang 1999, ang naging church overseer ng SGCF ay si Pastora Annalisa Gupit Wigan. Sa panahong ito, nagsimula ang lay leaders training kung saan ang mga leaders ay in-equip upang matutong maging teaching leaders. Sa ilalim ng kanyang pangunguna, katulong si Pastora Angel, ay nag-aral ang mga leaders ng Bible School subjects tulad ng Old Testament Survey, New Testament Survey, Theology, Hermeneutics, Homiletics, at iba pa. Sa panahong din ito, nagkaroon ng revival worship. Taong 1999 hanggang 2000, si Pastora Angel Reyes ang nagpatuloy sa sinimulan ni Pastora Annalisa na equipping sa mga leaders.
Kaya't ang mga leaders ay ipinapadala upang mangaral noon sa SGCF Pangasinan at sa Fake Me Valenzuela, Fake Me Caloocan. Nagpasimula naman siya ng seeker service sa panahong ito. Sa ilalim ng Freedom in Christ Ministries Incorporated at sa pagpanaw ni Reverend Sir Tico Rufin, inorganisa ni Reverend Sir Lina Rufin ang mga ministries sa lahat ng churches dahil na rin sa kawalan ng mga pastor. Ang pangunguna ay inilagak sa mga leaders ng churches. Ang iilang pastor ay pinaikot sa mga churches upang mangaral habang ang mga leaders ang katiwala sa ibang mga gawain. Kaya sa bagong istruktura, tumulong si Pastor Henner Macasib sa Evangelism Ministry at si Pastora Angel Reyes sa Lay Leaders Ministry. Sa ganitong paraan, napanatili ang mga gawain sa lahat ng iglesia ng Fake Me kasama ang SGCF. Taong 2003 sa panibagong istruktura ng SGCF, kasama ang Fake Me, muling ibinalik ng Panginoon si Reverend Angel Reyes. Sa panahong 2003 hanggang 2007, nagpatuloy ang equipping ng mga leaders sa mga Bible subjects sa tulong ni Reverend Sir Lina Rufin, Reverend Nilo Sumile, Reverend Angel Reyes. Sa panahon ding ito, dumating ang suporta sa feeding program mula kay Sister Ruth Robinson. Makapalingkod tayo ng lingguhang pagkain sa mga kapuspalad sa Bagong Tuklas at sa Tawid Sapa. Sa panahon ding ito, ang church renovation sa pondong galing sa dalawang magkaibigang mission ministries ng Korea, una ay renovation ng steel trusses at bubong at ikalawa, renovation ng mga poste, dingding, pintuan at bintana ng buong worship center. Taong 2008, pinangunahan naman ni Reverend Sir Lina Rufin ang SGCF at muling panaikot ang mga pastor upang mangaral sa iba't ibang churches ng Fake Me. Dahil sa kakulangan ng mga pastor sa lahat ng iglesia, nagpatuloy ang ganitong pamamaraan hanggang 2011. Noong December 2011, hiniling ng SGCF na muling maging independent church at mapalaya sa affiliation mula sa Fake Me. January 1, 2012, ginanap ang unang pananambahan bilang independent church sa pangunguna ni Pastor Dong Dutosme. Enero 17, 2012, matapos ang pangkalahatang pagpupulong sa UCM Manila, nagpa siya ang kapulungan ng Fake Me na palayain ang SGCF at maging isang independent church na muli. Sa nakalipas na mga taon, patuloy ang pagpapadala ng Diyos ang mga lingkod na aalay sa atin, si Pastor Al Adefina, Pastor Del Isip, Pastor Dong Dutosme, Pastor Robert Dutosme, Pastor Dario Dutosme, at si Pastora Angel Reyes. Maraming pagkakataon naranasan ng church ang pagliliglig, ang pagsubok, ang pag-uusig. Ngunit kahit nariyan ang mga bagyo, patuloy na magiging matatag at matibay ang SGCF sa masaganang biyaya ng dakilang Diyos. Ang lahat ng ito ay nagpapatotoo sa kanyang dakilang kabutihan, kapangyarihan at pagliligtas sa atin. Kaya sa araw na ito, June 28, 2020, mithiin ng church na ang ngalan ni Jesus ay mas lalo pang itaas para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Purihin ang Panginoong Diyos na dakila.